Iba! Same, pero iba! Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na with Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga! Huwag mong sabihing radyo! Sabihin mo! Yan! Sa magandang araw na Thursday! Mga pangga, talaga nga naman, hindi ba? Pero bago ang lahat, nako, gusto ko munang batiin, of course, ito talaga. Natuwa ako dito kahapon. Sino? Nasakyan namin ito ni Ma'am Lida, isang Grab driver na nagngangalang si Kuya June Caballo. Diba? Hello po. Caballo. Alam mo ba? Calabio. Calabio pala, sorry. Kasi ang kabalyo sa amin sa Ilocano ay horse. Ay, talaga ba? Oo. Calabio. Hay, Kuya Jun, pagpasensyahan mo na ako. Mag-iingat kasi yung biyahe, ha? Oo. Nakikinig ba siya sa Energy Oo, FM? kasi kahapon nilipat niya kaagad doon. Tapos parang tuwang-tuwa siya, diba? Nasabi niya, ay, nakakita ko ng baklang kalbo, gano'n. Gusto ko nga siya suntukin eh. Pero nagpigil ka. Oo, diba? Isang magandang umaga po, Metro and Mega Manila. Siyempre sa mga hindi pa rin po nakakakilala sa amin, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa mga nanonood via our digital platforms. And of course, sa mga nanonood ngayon sa aking TikTok channel. Dahil ang mga accounts ay ban. Yes. Sumama pa ang aking. Naloka nga ako. Sinisisi nila kung ba't naban daw yung TikTok natin. Excuse me. Talaga ba? Oo. Naka-ban. Diba? Kaya... Kung alam nyo lang kung sinong dahilan. Si Cara ba? Ay, nako. Mananamis mga Bored ka ba? Ay, nako, eto. Kung medyo naboboard kayo ngayong araw na ito, bibigyan ko kayo ng pagkakabalahan. Kung hilig nyo lang din naman mag-tongits at iba pa, tara na sa Game Zone na. Family ba mo sa Game Zone dahil you can play real tongits with real people for free. Pwede ka rin makichance over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize. Pwede ka magka-chance. 14,640 pesos. Mare, ang cash credit na makukuha or ang cash credits na makukuha mo ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game sa Game Zone. Pwede mo rin i-cash out. May dalawang event araw-araw at kung G ka na, Mare, visit gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na Atara Game Zone. Well, tandaan, Mare, ha, na kung G ka na ba? Sa tongits. Well, G ka na rin ba? G na ako. Well, tara na sa Game Zone. Hindi ba? Tandaan, dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. AGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Diba? Hindi siya ang way of source ng daily, alam mo diba sabi nga ni Meme, gambling is not a pig. A pig. Gambling is not a pig. The gambling is not a solution for poverty. May poverty. It's not a solution to pay electricity bills. And the 24 months in your credit cards.
It's not the solution for the 36 months installment. Hoy, ang haba nun. Diba? Anong kinuha mo? Ay, Mare, pero kahit nagtatawanan tayo, ang mundo ng showbiz ay medyo nababalutan ng kalungkutan ngayon. Bibigyan lang po muna namin ng daan ito at konting katahimikan lang po muna dahil 3 hours ago, nag-post itong si Rufa May Quinto na ang kanyang kabiyak ay pumanaw na po ngayong araw na ito. Mare, sa Instagram post ng aktres ay ibinahagi niya ang ilang larawan ni Trevor kasama ang kanilang anak. At ilang artista nga ang nagkomento kay Rufa May Quinto, kabilang na si Maxine Magalona ng sending you so much love and I'm so sorry for your loss. Correct. Sa Alexandra De Rossi din, may mga pag-I love you at doon nga napagdugtong-dugtong ng mga netizen na ang kanyang asawa ay namayapa na nga. Pumanaw. Oo, pumanaw na. Mare, ang nakakalungkot lang nito, kaliwat kanan ang mga lumalabas na dahilan ng pagkawala ni Trevor kasi ang daming issue. Oo, like ang sabi ay ang dahilan nag-suicide. Yung iba naman sinasabi may sakit, 'di ba? 'Di ba? Respetuhin po muna natin yung mga nagdadalamhating pamilya, hindi ba? Si Trevor po ay kilala bilang isang police officer sa San Francisco, USA. Yes. Na naging kabiyak at naging asawa ni Miss Rufa May Quinto. At kamakailan lamang ay napabalita na sila nga ay tuluyan ng naghiwalay. Kumbaga parang ayon naman din sa pagsasaliksik natin, kung totoo nga, 'di ba, sila ay annulled pa lamang yata at hindi pa talaga divorce. Kaya nga naman, to Rufa May Quinto, to Peachy, kami ay nakikiramay sa'yo. Doon po sa mga nagkokomento naman, wag na po natin bigyan ng bahid na kung anumang, alam mo yung dahilan ng pagkamatay. Dahil unang-una, diba, nakikiramay po tayo. Hindi para, alam mo yun, maging soko. Mari, hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung bakit may iba tayong mga kababayan. Diba? Na kapag may namatay, itatanong anong kinamatay. Yun, nalululoka ako doon, Mari. Kasi doon sa, diba, sa mismong official Facebook page ni Peachy, doon, marami nagko-condolence. Yes, okay na yun. Tama na yung malaman natin na mayapa, yumaon na. Hindi yung tipong yung iba na, doon ako nabubwisit eh. Ano pong kinamatay? Diba? Ano po ba? Totoo po bang nag-suicide? Totoo po bang cancer ang kinamatay? Totoo po ba na kaya kayo hiniwalayan kasi may sakit siya? Yun diba? Pakialam nyo. Oo. Satisfying diba? Baka pag nalalaman nyo kung anong dahilan ng kinamatay. Diba? Diba? Yung ulitin ko lang din po ulit, respeto po natin na yung pamilya, lalong-lalo na si Peachy. Wag po natin, alam mo yun, kumbaga parang... Wag nyo nang dagdagan yung burden ng correct. tao. Tsaka wag natin bombahan ng mga kung anong katanungan na hindi naman din niya masasagot ngayon. Tama na yung nakikiramay tayo. Kasi baka sagutin lang kayo ng no. He's dead. Yes. I know. Ganon. Hindi matatawa ang tao na pa. Okay, back to regular programming na tayo, auntie ko. Hindi, diba? Hindi, para lang on a lighter side. Ulitin lang po namin, ha? Wag na po tayong... mangalkal pa. Oo, na kung anumang dahilan. Diba? Hindi kayo si Gasabel Gas, diba? Na nakakaloka. Hindi kayo minors para mag-dig in. Pa ba? Wala na, diba? Oo, wala na. Calvento Files nga, natapos na. Choco. Ang tanda na ng Calvento Files. Ate ko. Hindi na una yun, bago yung Soko, diba? Ngayon, yun yung pinakatatay, yung Calvento Files. And syempre, umusbong yung anak ko, Soko, ni Gas sa Belga. Ngayon na, chika. Aw. Ayoko na. Ay, may chika ka. May chika ka sa akin kanina. Oy, eto. Nako, eto yung chika ko. Teka lang muna, bago tayo back latest, yung backlit ask muna natin. Pag nagpupunta kayo ng Divisoria, ano yung mga madalas nyo nakikita doon na na siyempre yung mga lalaking hubad, yung mga kargador. Yes, ang sarap. Wow! Pagpunta kayo ng Divisoria, ano yung madalas yung hanapin doon na na mga paninda na mas mura kapag binibili ninyo? Yung mga kargador. Mura. Makla naman. Talagang pasukan natin dito na binibentang tao, Tandaan mo. Kasama yun doon sa binibili. Sa bagay. Diba? Dahil bit-bit nila yung mga pinamili mo eh. Diyan kahapon nandiyan kami ni Miss. Dahil tandang-tanda kung sinabi mo kahapon, kinanta mo yung mga kamag-anak mo para mapauwi sila sa China. Diba? Magkano kinita mo doon, Mars? Medyo malaki-laki naman. Kasi parang 8 sa kamag-anakan ko na pa-deport ko.
Kasama rin mga tito. Ako may birth certificate ako. Dito ako pinanganak, kayo hindi. Dahil malupit kayo sa akin. Oo. Tandaan nyo. Di isa yun na iwan lahat ng mga... Isang tawag lang sa immigration niya. Uwi! Kaya ngayon, ang bakla hindi makapunta ng China. Di ba lalo pa ngayon, di ba? Pag sinasabi nilang ganyan na may rewards. Alam mo naman, nagpapantingan tenga ko ganyan. Naisipan mo naman na pati yung kapatid mo, ikanta na din, tapos itago yung birth certificate. Ay, nako. Ikaw, ano yung mga madala? Ako kasi, doon ako nakakita ng malalaking sibuyas na red. Oo. No, hindi ko alam. Actually, in fairness. Galing ba dito sa Pilipinas yun o imported yun? Imported, yung malalaki ang talaga. Lalaki. Diba? May mga talong din ang lalaki, diba? Nakagrabe. Hindi totoo. Kasi di ba yung talong natin, pag hinawakan mo, ganun lang, papayata. Payat, diba? Yun may sasampalin ka pa diba? Oo, diba? Yung papagpagpapagin mo, kasi diba malupa-lupa pa. Yes! Oo, kasi... Hindi, pero Mari, nakita ko kasi ng plastic ng clear. Sasampal-sampalin mo yun? Grabe. Hindi, gano'n lang yung termino. Di umaray yun. Baka. Hindi, di ba may mga malalaking talong na ganong kalalaki? Hindi mo hawakan ng ganon yung talong. Bakit dito mo itututok yung talong? Hindi, may ganong katabang talong. Lagyan nyo nga ng SPG. Di ba? Yung parang upo ang itsura na, pero punggok. Yes, punggok. Di ba? Yun ang important talaga. Kaya nga minsan... Kaya mo yung presyohan ng ganon? Alin? Yung talong na punggok na ganong kalaki? Hindi, dahil lagnatin ako doon. Hindi, kasi hindi nga yan ang budget. Mahal Bakla ka naman. Baka lagnatin ako, grabe. 1 linggo ako comatose. Ay, ayoko na. Diyos ko. Ay, nako. Pero eto na nga. Ikaw, anong hinahanap mo sa Divisoria? Talong na komang. Hindi ka, may mga komang na talong. Diba, baliko, diba? Oo. Pag naiipit kasi, hindi diba, sa sako, hindi sa sako, saksak, diba? Saksak na lang sila na saksak. Kaya siguro nakukomang yun. Yes. So alam nyo na kung bakit nakukomang. Naiipit. Lalo na, hindi, sa development ng talong kasi. Parang di mong malilito ka, nasaan kaya yung itsura? Para tumuwid lang ikaw mag-a-adjust. Yung iisipin mo na lang na tipong, paano ko kaya gagawin to? Hindi, yung paghihiwa. Ang hirap kasi, Mari, kung let me use your imagination. Yes. Kapag paganon yung talong at hiniwa mo siya ng paganon, di ba, ang pangit, magkakaroon ng mga gitling-gitling. Basta hindi maganda. Oo, pag ang talong ay komang. Hindi totoo naman din, di ba? Pero titignan mo yung butas ng talong. Marunong kang tumingin ng talong. Oo. Wow, with full of conviction. Oo. Malinaw kasi mata ko, Mari, nilalapit. Paano mo malalaman kung may uod? Tinitignan ko kung may butas. Ay, hindi mali. Paano? Pipisil-pisilin mo yun. Hindi pinagalitan ka. Hindi. Malalaman mo yun kasi pag sobrang tigas nun, ay mayroon yun sa loob. Pag medyo malambot, tulog. Yung may-ari. Hindi napapalitan ng bago yung mga... Hindi, alam mo, pinagtatakan. Ang hirap mo saluhin, auntie ko. Ang hirap hindi tumawa. Hindi, alam mo, sa totoo lang, yan din ang pinagtataka ko. Kapag hindi ba nabibenta yung mga talong, kasi ang daming gulay. Nutrition month pa man din, di ba? Yes, it's nutrition. Yes, that's what we're talking about. I'm wearing yellow. Oo, ako naman blue. Ano gulay na blue? Di ba? Wala. Pag yung talong, yung sad. Sad na talong. Naging blueberry. Ay. Maganda ang blueberry. May maitim-itim din yung blueberry. Oo. Ewan ko ba tinawag na blueberry? Itim yun, di blackberry dapat. Sa bagay. Pwedeng pindot-pindot. Buboy nakaisip, no? Pati. Kaya nga. Tapos napunta na tayo sa talong. Kaya nga, ewan ko rin ba, ang weird din, pati nung Blue Eagle. Ay, nako, ewan ko ba? Ay, hello sa mga taga-Ateneo. Nagtatalo kami ng ex ko dati. Sabi ko, bakit Blue Eagle kayo? Isa na ng buhay ko, hindi pa ako nakakita ng Blue na Eagle. Totoo naman, diba? Diba? Ayan. Diba? Bakit yung Gold Eagle? Diba? Hindi, ikaw nakakita ka ba ng Gold Eagle? Nag-message ang Miss Rebecca si Ma'am Becca. Hello. Ay, hello po, ma'am. Happy Nutrition Month po. My gosh. Oo. Ma'am Becca, hello. Move on na tayo, ma.
Tama na ang nutrition month. Hindi sila malusog. Kaya mo na. Mas mahal ko trabaho ko. Go! Pero anyways, nakwento na nga dahil nga naman, recently ay talagang medyo nagimbal. Wow! Nutritious. Talong? No. Sumisip-sip naman. Ano ba Diba? yun? Nutrition month, diba? Oo. Hindi. Kasi naman, Nutrition month. Nutrition month ngayon. Hindi nutrition. Oo, hindi notes. Nutrition month. Pero diba, para matapos lang, diba yung talong, pagka binili mo na ganon, buo ang laki, diba? Pero kapag pinrito mo na, kuluntoy lumiliit na. Oh, yung sabihin na pagod. Huwag mo painitan. Napagod. Kung saan ako magtatago. Gusto kong tumawa. Sige na, mag-checkahan na tayo for today's video. Mga pangga sa lahat ng mga nanonood po sa aming sa aming live. Hello po sa inyong lahat. Yes. Ayo po, ano po yung paborito nyo? Yun na lang ang baklitas natin. Baguhin natin. Ano po yung paborito nyong luto po ng talong? Prito. Oh. Masarap, diba? Di ba yung sayaw ng SB19? Prito. Prito. Oh, Gento yun, ginto. Gento ba? Gento, pulutan ko, diba? Oh. Ganon, pulutan, prito. Oh. Minsan kainin mo. Charing, Ay, hindi. Okay. Ano minsan, madalas yun, diba? Kaya ka nga nagpapainom eh. Ay, hindi na! Kasi may alak, may balak, diba? Dala ng alay, ganon. Pero minsan ikaw din yung nirerespeto, zero ka. Oo nga. Kung sino ang mamamama. Kung sa minsan naman, pag may inayo po kung alam mo yun, inuman, babuyin niyo po ako, ha? Sorry po sa kibi. Sobrang halay ng bakla ng tanghali. Huwag niyo po ako. Hoy, may mga nakikinig na bata! Ay, sorry. Diba? Baka mamaya sabihin nila, wala na sa school pa, may pasok. May pasok ba? Ay, naku, eto na yung chika. Sa harap mo na may mga estudyante. Hindi na sa edad na yan. Oo. Pero sabi nga nila, ang bagong legal age ngayon is 21, not 18. Yes. Diba? 21 is the new legal age. May Napapwede under na. 21 years old ba dyan? Wala. Ay, isa lang. Oh. May isa lang, Tapos okay. lahat minor. Oo. Edad. Eto na! Chika! Si Mario Palmera sabi niya, ano nang baklites? Gano'n na. Chika. Eto na nga. Dahil nagimbal ka makailan lamang ang mundo ng, alam mo yun, digital world, ng social media, nang magparamdam na sa wakas muli ang nag-iisang Angel Locsin. Paano pagpaparamdam? Diba ganun? Oh, halika dito. Nalulungkot ako. Barbara! Sumama ka na! Charmel! Buksan mo na! Nagparamdam na. Deal or no deal. Tapos? Nagparamdam. Kaya nga naman marami sa mga tagahanga ni Miss Angel Locsin ngayon ang medyo, alam mo yun, nabubuhayan na ng loob na, mukha yatang nagdedesisyon na si Miss Angel Locsin na magbalik kasi nag-start na siya muli magparamdam sa social media world. Kung matatandaan natin na bago magpandemya ay talaga nga naman kanya munang pansamantalang niliban. Diba? Lilisan. Nilisan. Iniwan. Hindi pala niliban. Niliban. Namatay. Hindi siya namatay. Parang mali din yung nilisan. Pero pwede rin. Nilisan is umalis. Umalis. Oo. Niliban, mali yung mali. Diba? Pansamantala muna siyang nagpahinga na lang. Yun. Basta nagdesisyon siya, ayaw niya muna. Huwag tayong Gusto niya magpahinga. Diba? Kasi nga unang-una dahil, diba, meron nga din siyang parang kagaya ng sakit ni Miss Chris Aquino. Meron ba siya? Oo, meron din siyang autoimmune, Talaga? Oo. Pero sa kanya, nagagamot naman. Tapos, diba, nagkaroon din siya ng parang slip disc issue sa kanyang spinal. Na kung kaya nga naman, dati pa naman din, diba? Kaya siya medyo nagpahinga dahil gusto niya munang alagaan yung kanyang kalusugan. Tapos, eto na nga, diba, recently, last pandemic, parang yun yung huling nakita ng mga tao na nag-post si Angel Locsin. Tapos after nun, wala na. Di ba yun yung nagkaroon ng issue na nabigay siya ng dyan sa Quezon City? Yung may nategi. Community pantry. Diba? Yun yung huli na natandaan na natin. Tapos doon, wala na tayong naramdaman. Bukod tangi lang kay Dimples Romana na sinasabi na laging tinatanong sa kanya, kamusta si Angel?
sinasabi naman niya na okay. Pero eto recently lamang ay talaga nga naman nabuhayan ang lahat na mag-post siya kasi nirepost niya sa kanyang social media account nang pumirma na nga ng kontrata ang anak ni Neil Arce na kanyang asawa na si Joaquin Arce under Star Magic. Ano pangalan ng nanay ng anak ni ano? Ay, hindi ko na inala. Mrs. Arce. Ganon. Pero yung hindi nanay, yung nanay kasi kasal si Angel eh. Oh, kasal nga kay Neil Arce, diba? Hindi siya Arce. So, wag na natin buyang-yangin yung kanilang Mrs. Cola na lang siya. Oo, yeah. Oh! Pero eto na nga, diba, na parang sinasabi nga ng ilan na wow, napaka-supportive dahil alam naman natin na, diba, na yun nga, si Joaquin Arce na ngayon ay under contract na ng Star Magic, ay anak ni Neil Arce. Diba? Sa una niya naging karelasyon. Sa una. Pero, as a stepmom, parang, diba, proud siya na, alam mo yun, naramdaman at pinagpapasalamat yung Joaquin. Hala, gwapo diba, na, alam mo yun, yung stepmom niya, diba, very supportive sa kanya. Actually, itong batang ito, sinabi din nga niya na, bago pa man din na mapangasawa ng daddy niya ito, ay crush-crushan na din niya at malaki ang paghanga niya. Si Bebang. Si Bebang. Bebang, lumabas ka nga muna. Sa akin nakapokus ang bakla. Kumbaga parang kumbaga malaki ang paghanga ng bata kay Miss Angel Locsin. Lalo pat nung naging asawa na ng tatay niya, talagang todo ang paghanga niya. At wala naman siyang nasabing hindi maganda sa pakikitungo sa kanya ni Miss Angel Locsin. Paano na-discover kayang bata na yan? Well, malamang through connection, diba? Tapos at the same time, diba, alam naman din natin, si Neil Arce ba? Tama, basketball player. Pakita nga ulit natin. Tama ba yun? Si Neil Arce? Oo. Di ba ano siya? Negosyante? Alam ko, ano rin siya, diba? Parang basketball player. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? Yan si Joaquin Arce. Diba? Na film producer. Oo, doon siya nag-umpisa. Kumbaga parang doon sila in entertainment pa din. Entertainment pa rin. To the blood. Pero, alam mo yun, ang kinaganda lang talaga dito is, hindi na kasi bago sa show business yung ganitong setup ng pamilya, Mare. Na may mga stepson ka na, alam mo yun, anak sa pagka, alam mo yun, previous relationship. Pero parang Jenny Mercado and Dennis Trillo, in-embrace nila yun. At yun ang naramdaman ni Joaquin kay Angel Locsin na, alam mo yun, hindi pinaramdam sa kanya na iba siya, inakap siya din, parang tunay na anak. Oo, ganun yun. Kapag alam mong pangalawa kang pumasok sa buhay ng lalaki, kailangan mong i-embrace yung buhay ng mag-ama. Correct, mag-a-adjust. Mag-a-adjust ka, hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Kasi, di ba, kahit sabihin mo pang kasal ka or di ba, ikaw mag-a-adjust sa kanila kasi nauna siya dun sa buhay ng tatay. Oo. Di ba? Gusto kong saktan itong Sino? Si Jeff Oliver. Hindi nyo ba ibabalita ang kay Christopher Min? Antayin nyo, mamaya second gap pa. Oo. Eto na sabi niya, si Angel Locsin ba yung may-ari ng Angel's Burger? Hindi. Nagigigil ako sa'yo, Jeff. Siya yung may-ari ng kantang Angels Brought Me Here. Hindi, diba? Pero yun na nga. Hindi, pero aral na din yan sa lahat ng mga madrasta. Correct, diba? Na, yun, very, very, kumbaga, very happy naman yung bata. Lalo pat nirepost ni Angel Locsin na siya nga ay officially, alam mo yun, under contract na ng Star Magic na bilang stepmom at syempre at kumbaga parang stepson, 'di ba? Nakaka-proud para sa kanya, 'di ba? At hindi rin niya inakala. Kumbaga hindi niya ini-expect na magiging proud yung stepmom niya sa kanya. At talagang susuportahan din siya. O, diba? Alam mo, importante yun yung may relasyon yung Correct. Yung, ano ba tawag dyan? Yung pag-stepson mo. May tawag dyan pag pag Tagalog. Oo, tita? sa Philippines. Oo. Anyway, hindi yung relasyon nila. Kasi di ba may mag-ina. May magtita, ganyan. I-search na natin mamaya kung anong tawag dyan. Wow. Yung magmadrasta. Di ba? Kasi kapag madrasta ka, ikaw ang iintindi. Ikaw yung mag-a-adjust, ikaw lahat, diba? Tumayo ka rin bilang isang ina. Ina, para sa kanila, diba? Huwag mo iparamdam na tipong, hindi ka naman lumabas sa akin. Kaya wala akong paki, ganyan. Oo, tsaka hindi mo, wala ka doon para ma-insecure doon sa bata. But ang saya, diba? No? Ang sarap sa feeling lang ng gano'n, na nagiging proud sila. Mas lalong na motivate yung bata pagka ganyan, naramdam niya
na kahit pa sabihin mo yung tatay niya may ibang asawa na, 'di ba? Na ramdam pa din niya yung support at pagmamahal. Buong-buo pa din. Anyways, mga pangga, di ba, maging happy na lang din tayo at antabayanan natin kung talagang nga naman na muli nang magbabalik o magtutuloy-tuloy na ang pagbabalik na nag-iisang Angel Locsin sa telebisyon o sa pelikula man yan. Well, di ba, lahat tayo ay mag-cross ng fingers natin na sana totoo nga ito, di ba? At sana ma-share ni Angel yung kanyang mga acting skills. Yes! Kay Joaquin. Diba? But anyways, ako mga pangga, yan po muna ang ating unang chikahan on a Thursday morning sa aming pagbabalik, eto na yun. Eto na. Hindi yung hinahanap niyo yung mugshot. Eto na yung demandahan. Diba? May bago na naman kinakaharap si Nanay Christopher Min. Kung anumang kaso yan, samahan nyo pa rin po ako, si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At magbabalik ang Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihing radyo. Sabihin mo!